Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, magandang reaksyonan po ito, mga kabida. Tila kinokopya po ng Department of Interior and Local Government po, ito kong mga ordinansa po ng Davao City, po mga kabida. Katulad na lang po, ito kong bawal mag-inuman po sa labas ng bahay, lalong-lalo na po sa kalye, mga kabida, panahon po ng gabi, okay? At ito kong curfew para ho doon sa mga may edad 18 years old and below, mga kabida. 10 p.m. pa lang ng gabi, okay, pataas po. Wala na pong mga minor de edad, maging itong 18 years old po, na nasa lansangan po, mga kabida. Maliban lang po kung meron pong trabaho po, mga kabida. Pero kapag wala ka pong trabaho at nasa labas ka po ng lansangan po, mga kabida, 18 years old and below, alright, pwede ka nang hulihin daw, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin. Ito kung si Secretary John Vic Rimulya, mga kabida. At pagkatapos niyan, magre-react tayo. Narito po. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Ayun. So, ang tanong ko po, ngayon lang ninyo ipinapatupad yan, mga kabida? Para ho sa DILG po, bakit ngayon nyo lang, ipapatupad yan? Ang tagal na po yan sa Davao City, Diba? Naging practice na po yan, sa Davao City, mga kabida. Pag 10 o'clock po ng gabi, pataas, wala na pong minor de edad na dapat nasa kalye, or nasa labas po, mga kabida. Okay? Ito hong inuman po, sa labas ng bahay, sa mga kalsada po, sa kalye, mga kabida, yan, tagal na po yan. Okay? Kumbaga, naging practice na po yan ng mga taga Davao City, in fact, disiplinado po tayo dyan, mga kabida. Kasi alam po nila na kapag sila po ay lumabag dun ho sa ordinansa na yan, may kakibat po, mga kabida, na maliban sa multa, meron pong imprisonment, mga kabida, po. Kaya ipinatupad yan, matagal na po, mga kabida, dito sa Davao City. Pero ngayon lang po, okay, ipinapatupad po ng Department of Interior and Local Government sa buong Pilipinas, mga kabida. So, ibig sabihin, siguro nakita po nila yung importance at saka efficiency po, mga kabida, ng dalawang mga ordinansa na yan, po. Kasi Davao City, mga kabida, wala kang makitang mga bata or adults po, na nasa labas po, mga kabida, nag-iinuman po, okay? Wala ka po makitang mga minor de edad na nasa labas po pagdating ho ng 10 p.m., mga kabida. So, dyan pa lang, indikasyon po yan, na may disiplina po ang mga taga Davao. Okay? Ayon po kay Secretary Rimulya, ito daw ay para maiwasan po ang mga krimen, na posibleng mangyayari po paggabi. Okay? Totoo yan, dahil pag hinahayaan natin yan, mga kabida, na mag-iinuman yan sa labas, sa lansangan, may posibilidad po, na magwala yan, o di kaya magkakaroon po ng away, lalong-lalo na po, sa mga hanay po nila, mga kabida, na nag-iinuman po, Alright? Katulad po ng ordinansa po para sa curfew po, mga kabida, sa mga minor de edad.
Okay? Pwedeng mabiktima ang mga minor de edad po sa mga iba't ibang krimen pag sila po ay nasa lansangan 10 p.m. pataas, ano? Alright? So, ang punto lang po dito, late na po ang DILG. Okay? Sa kanila hong implementasyon. Alright? Ang dami hong mga ordinansa po ng Davao City, mga kabida, na kinokopya po ng DILG. Alright? Like 911 po. Ang tagal na po yan sa Davao City eh. Okay? Naging institution na yan po sa Davao City, mga kabida, yung 911, ano? Alright? Kinokopya yan ngayon sa buong bansa, ano? Mga kabida. So, it goes to show na yung pamamahala po sa Davao City, ano, under the Dutertes po ay very efficient. Okay? Very effective. Kasi kinokopya po eh, mga kabida, no? Mantakin na buong Pilipinas yan eh. Okay? Gusto kong ipasunod po, ano, ng Department of Interior and Local Government. Okay? So, sa madaling salita, mga kabida, yung pamamahala po sa Davao City, nakita ho ng gobyerno na very effective at napaka-epektibo ng namumuno po, ano, sa Davao City. Kasi unang-una po ang Davao City pinakamababa yung crime rate, ano, mga kabida, no? Crime index ang Davao City, ano po. Kahit nga maglakad ka po kahit gabi, ano, wala hong mangyayari po sa inyo. Alright? Maliban lang po siguro, mga kabida, may mga loko-loko dyan, ano, na pwede kang pag-interesan, pero wala na po yan dito sa Davao eh. Kaya nga, hindi po ako nagtataka po, ano, kung bakit kinopya po ng DILG ito kong mga best practices ng Davao City kasi napakaganda eh. Very efficient po, ano, mga kabida. Kasi ang tanong po, bakit ngayon lang? Siguro ngayon lang po siguro na-realize po, ano, ni Secretary John Vic Rimulya yung kahalagahan po, ano, ng best practices po ng Davao City. Siguro, meron pong nag-aaral po, ano, yung mga best practices po ng bawat syudad po dito sa Pilipinas. At nakita ho nila, mga kabida, yung mga ordinansa na ipinapatupad po ng city government, okay? At nakita ho nila yung pagiging effective po. Okay? Kasi ang rason dito, mga kabida, ni Secretary Rimulya, no, para po maiwasan po ang krimen. Totoo yan, ano? Yun yung resulta, mga kabida, no, sa mga ordinansang ipinapatupad po ng city government. Look at what happened in Davao City, ano? When it comes to crimes, kung titingnan po natin yung crime index po, ano, sa Davao City, napakababa po. Okay? Kaya na sinabi ko po, mga kabida, kahit na maglakad ka po sa gabi, tapos aabutin ka po ng madaling araw po, wala hong mangyayari po sa inyo. Alright? In broad daylight, kahit na sakay ka po ng isang pampasaherong jeep, ano, tapos magsi-cellphone ka po, mga kabida, ano, wala hong kukuha sa cellphone mo, unlike sa Maynila. Okay? Takot na takot yung mga tao po doon na magdala po ng cellphone. Kasi baka biglang hablutin po, ano, mga kabida. Pero dito sa Davao, wala. At ito po ay napatunayan na po, ano, ng mga taga Maynila po, mga kabida, nung bumisita po sila dito sa Davao, yung mga turista, ano. Marami akong nakikita mga vlog po, ano, vlog po ng mga tao na nanggaling ho Maynila, ano, at pumunta po sa Davao City, at yun, napatunayan po nila yon, mga kabida, ano. Ako, hindi po ako naniniwala po, ano, na because of the ordinances, kaya sinusunod po ng tao yan. I am more on the respect ng mga tao dun ho sa kanilang mga leaders. Alright? Katulad dito sa Davao City, nire-respeto po ng mga Davaoenyo po, ano? Ito hong mga Dutertes, mula sa ama hanggang sa mga anak po, ano? Mga kabida. Kasi maganda kasi yung pamamalakad eh. Okay? Hindi po corrupt, ano po, mga kabida. Unlike sa mga aligasyon na ibinabato po ng mga kalaban po ng mga Duterte po, ano, mga kabida. Pero kami mismo taga Davao, alam po namin yung totoo. Alright? Alam po namin yung kalakaran po dito sa Davao City, ano. Alam po namin yung pamamahala po ng mga Duterte. Alright? So, balik po tayo dun ho sa curfew at saka bawal ho mag-inuman sa labas, ano. It's good thing yan
ako ay salute Secretary Rimulya diyan, ano, kasi naintindihan po niya, no, yung kahalagahan po makabida ng safety ng mga tao, ano, lalong-lalo na po, ano, sa gabi, mga kabida. Kung saan po ay karamihan po sa mga criminal po ay lumalabas paggabi, ano? Alright? Pero depende yan, ano, sa mga LGUs kung paano ho nila ipapatupad yan. Kasi although meron pong utos mula sa Department of Interior and Local Government na ipapatupad yan, ano, sa lahat ng mga munisipyo at saka syudad, ano, sa buong Pilipinas, pero it matters pa rin dun ho sa magpapatupad. Kung ang magpapatupad po ay hindi seryoso po makabida, walang epekto yan. Okay? Kung ang magpapatupad po makabida ay wala dito sa heart, yung pagpapatupad po ng isang ordinansa o di kaya batas, ano, makabida, mananatili yang inefficient. Alright? Yung batas na yan o ordinansa na yan, ano, makabida. Marami pa ring susuway dyan, ano? Alright? Pero kung makikita ko ng mga tao, mga constituents, yung seriousness po ng implementor po, ano, mga kabida, okay? Wala hong duda at walang rason na hindi po nila susundin yan. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, ano? Lalong-lalo na po, dun ho sa mahilig mag-inom sa labas, ano? Okay? Bawal na po ang mag-inuman po sa labas ng bahay o di kaya sa kalye po makabida, no? At yung curfew para ho sa mga minors mula 18 po makabida hanggang pababa, no? Bawal na pong makita sa daan, sa lansangan pagsapit po ng alas 10 po ng gabi, mga kabida. Para ho sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.